May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay? Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito subukan mo kabayan, gabay medalyon pangkalahatan. Simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, leklay, diamante negra at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa Negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gringo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. May nakaaway ka na naman sa baryo kahapon, Gringo. Ikaw talagang bata ka. Wala ka ng ibang ginawa kung hindi makipagbasag ulo. Hindi ka ba nagsasawa? Halos araw-araw, umuwi ka ng pasa. Baka sa susunod, umuwi ka ng nasa taol. Uwi ka namang Dado. Pinagsasabihan ang anak nitong si Gringo. Kakagising lang ng binata, pupungas-pungas pa ito. Habang bumabangon sa higaan, puno ng pasa ang muka at duguan pa ang suot na damit. Ay nako tay, kasalanan ko bang lumaki ko sa magulong lugar? At isa pa, hindi naman ako nagsimula ng gulo. Lagi na lang ako yung sinisisi, pero hindi nyo man lang itinanong kung ano ba talaga ang pinagmulan. Tugon ni Gringo. Napailing na lang si Mang Dado dahil napagtanto tama ang sinabi ng anak. Pwede ka naman kasing umiwas pero sinasalubong mo din sila. Kaya hayan, tignan mo ang nangyayari. Hindi ko naman sinasalubong tay. Hindi ko lang talaga matim na may nangapi. Lalo't nakikita ako at alam ko may magagawa ako. Yan din ang rason ng Tio Alvaro mo noon. Pero nag-isip siya. Sinikap na magkaroon ng direksyon ng buhay. Direksyon? Paano mo nasabing may direksyon ng buhay ni Tio Alvaro? Tumanda siyang binata dahil sa pagiging albularyo. Ay nako tay, huwag mo akong itulad kay Tio Alvaro. Hindi ko kailanman pinangarap na maging kagaya niya. Balang araw mauunawaan mo din ang sinasabi ko. Hindi ko rin minumungkahin na tularan mo ang tiyuin mo. Ang gusto ko lang na gawin mo, lagyan ng direksyon ng buhay, Gringo. Lumilipas sa mga taon, nasasayang sa walang kabuluhan ng buhay mo. Tumayo ang binata at lumabas sa silid. Nagtimpla ng kape at naupo sa puno ng mangga. Sa kabila ng pagpapakita ng kawalang interes sa sinasabi ng ama, napag-isip-isip ni Gringo na tama ang sinabi nito. Nang mga araw na yun, nagpunta ang binata sa bayan upang maganap ng matinong trabaho. At dahil sa kilala itong sanggano sa lugar, walang sino man ang tumanggap sa kanya. Magtatanghali na, tirik na ang araw, wala pa ring makitang trabaho. Naupo ang binata sa lilim ng puno. Lingid sa kalaman nito, may matandang nakaupo sa likod. Nakakaasar naman tong bayan na to. Bakit ba walang gustong tumanggap sa akin? Kung kailan naman sinusubukan ko magpakatino, saka naman tumututol ang pagkakataon. Ano ba talagang gusto mong gawin ko, ha? Wika ni Dado habang nakatingala sa langit. Napatayo ito dahil merong nagsalita sa likod ng puno.
Ang ingay-ingay may nagpapahinga dito. At saka hindi ka sasagutin ng mga ulap. Bakit kaya hindi mo tanungin ang sarili mo? Bakit nga ba walang tumatanggap sa'yo? Ano ba ang ginawa mo? Ano ba ang pagkakakilala ng mga tao sa'yo? Kanina ka pa ba dyan, tanda? Hindi man lang kita nakita. Oo. Napasarap yung tulog ko kaso dumating ka naman. Nagsimula mag-ingay, storbo ka Ay nako, pasensya na ho kayo. Hindi ko alam na nandyan ka pala Pero sige, alis na lang ako. Hindi sa akin ang lugar na to. Kaya wala akong karapatang palisin ka. Manatili ka kung gusto mo. Huwag ka lang maingay. Ay hindi no. Maghanap na lang ako ng makakain. Kanina pa ako nagugutom Ako nga din baka pwede mo akong isama. Isama. Wala nga akong pera. Isasama pa kita. Bakit? Sinabi ko bang ikaw ang gagastos? Bago lang kasi ko dito. Hindi ko alam kung saan papapalitan ng mga to. Nanlaki mga mata ni Gringo nang makita ang purong ginto na nasa palad ng matanda. Kasing laki ng dulo ng hintuturo. Tinatayang may bigat na 10 gramo ang bawat isa. Nasisiraan ka na ba, tanda? Anong ginagawa mo dito? Bitbit mo yung ganyang karaming ginto. Hindi mo ba alam na napakaraming kawatan dito? Kaya nga hindi ko inilabas Sa'yo ko lang ipinakita dahil alam ko na hindi ka masamang tao. Hindi ko alam kung niloloko mo ako o ano Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Narinig ko. Isa kang sanggano. Walang taong tatanggap sa'yo at hindi naman yun ang totoo mong pagkatao. Alam kong mabuti ka at hindi rin ikaw ang tipo ng tao na manlalamang sa isang matandang kagaya ko. Kaya halika na, samahan mo ko sa pwede nating pagbentahan ng mga ginto. Pag-uusap ng dalawa. Sinama ni Gringo ang matanda sa kaibigang si Polyon, isa sa mga taong nakakakilala sa binata. Anak ng tinapagringo, saan mo nakuha yung ginto? Tang na naman purong-puro to Hindi mo na kailangan malaman, Polyon. Ano, sasamahan mo ba ako sa sanglaan? Sa palagay ko walang sanglaan ang bibili ng ganitong ginto. Ang laki. Maliban na lang kung dadalhin mo dun sa alahero sa kabilang kanto. Kaya nga nagpapasama ako sa'yo dahil ikaw ang mas nakakaalam. Mas katiwa-tiwala pagdating sa mga ganitong bagay. Ano, sasamahan mo ba ako o hindi? Teka, sino yung matanda kasama mo? Oo nga no. Si Tatang. Teka, ano ba pangalan mo? Venancio ang pangalan ko. Ano, matutulungan ba tayo ng kaibigan mo? Oo, pero medyo malayo mula sa bayan yung sinasabi niyang alahero. Maraming magdurugas doon. Ayos lang. Kasama naman kita Nang pumayag ang matanda, tumuloy ang mga ito sa lugar na sinasabi ng kaibigan ni Gringo. Pagdating, pinagtitinginan sila ng mga taga roon. Yon ang unang beses na pumasok ang binata sa bahaging iyon ng bayan, kaya naman nailang ito. Sigurado ka bang walang gustong pumatay sa akin dito? Baka mamaya biglang may sumaksak sa akin dito, Polyon Huwag kang mag-alala. Walang nakakakilala sa'yo dito. Kung meron man, hindi mo sila dapat katakutan. Baka mamaya, sila pa ang magtago kapag nakita ka Pag-uusap ng dalawa. Ilang metro pa ng paglalakad. Huminto ang mga ito sa harapan ng tahanan na may malaking pintuan. Batay sa obserbasyon ni Gringo, tahanan nito ng Muslim. Magantay ka muna dito. Kakausapin ko lang si Nur. Pinapasok si Polyon ng mga nagbabantay. Naiwan ang dalawa sa labas. Sinubukang sumilip ni Gringo, ngunit kagad itong hinarangan ng isa sa mga gwardyang Muslim. Pambihira naman, sisilip lang Ano ba kasing meron dyan mga para? Tanong ni Gringo.
Hindi sumagot ang mga gwardya. Sinarado ang pintuan at bumalik sa kanilang pwesto. Maya-maya ay lumabas si Pulyon. Inaya silang pumasok. Bit-bit ang isang perasong papel. Ipinakita sa mga bantay at hinayaan silang pumasok. Ayos ah. Ano nakasulat dun sa papel? Sulat kamay ni Nur. Nagpapaintulot na makapasok kayo. Sino ba yung Nor na yan? Bakit bantay sarado yung lugar? Si Nur ang pinakamayamang Muslim dito sa bayan. Protektado siya ng mga kalahi niya. Nakikita mo ba yung mga babae at kalalaki ang nakatakip ang muka? Sa ilalim ng mahaba nilang kasuotan, matataas na kalibre ng baril ang nakatago. Ang tawag dyan, muwahhidin. Sa mga hindi nakakalam, ang salitang muwahhidin ay hango sa katagang muhahid, na ang ibig sabihin, siyang nakikibaka. Sila ay mga mandirigmang nakikipaglaban alang-alang sa paniniwala. Madalas kinakatakutan ang mga ito dahil sa angking tapang, walang pagdadalawang isip na lumalaban alang-alang sa pinaniniwalaan. Balik tayo sa kwento. Nagulat si Gringo dahil kung titignan sa labas, maliit lang ang gusali. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa kinaroroonan ni Nur, napagtanto, isang malaking palasyong nakatago sa ilalim ng lupa. Huminto sa tapat ng malaking pintuan ng tatlo. Akmang papasok na sana nang harangin sila ng dalawang lalaki. Kinapkapan. Nang masiguradong walang mga sandata, binuksan ng mga ito ang pintuan. Huwag na huwag kayo magsasalita hanggat hindi kayo tinatanong ha. Madaling magalit si Nur. Ayaw niya ng maingay. Wika ni Pulyon. Hindi naman nagsalita si Gringo. Pagpasok nila sa silid, nakita ang isang lalaking nakasuot ng mahabang puting damit. May mahabang balbas. May nakatakip na bandana sa ulo. Nur, ito pala yung mga taong gusto makipag-usap sa'yo. Wika ni Pulyon. Ano bang pakay nila? Kung sasayangin nyo lang ang oras ko, unahan ko na kayo. Wala akong panahon sa... Hindi na ituloy ni Nor ang sasabihin nang ipakita ni Tatang Venancio ang dalang ginto. Pwede mo bang presyohan ang mga dala ko? Maupo ka. Maupo ka, Manong. Hoy, kayo dyan, bilisan nyo. Dala nyo ng makakain at inumin ng mga bisita natin. Bilisan nyo! Utos ni Nor sa mga tauhan. Naupo si Tatang Venancio habang sinusuri ni Nor ang dalang ginto. Nagulat ito nang mapag-alamang purong ginto ang mga yon. Saan mo nakuha ang mga to? Hindi mo ba alam na purong-puro yan? Alam ko. Kaya nga pinapapresyohan ko sa iyo ang isang peraso. Dahil kung makatawiran ng presyo mo, ipagbibili ko sa iyo ang lahat ng ito. Nanlaki mga mata ni Nur nang makita ang dalang supot ni Tatang Venancio. Ang dami niyan. Pasensya na ha. Pero mukhang ilang peraso lang ang makakayanang kong bilhin eh. Hindi sapat ang hawak kong pera. Kung ganon, yung kaya mong bilhin na lang. Pagkain lang naman ang kailangan namin eh. Nang magkasundo ang mga ito, binayaran ni Nur ang matanda. Umalis na sila. Ngunit bago pa man makalabas sa lugar, muli silang hinarang ng mga tauhan ni Nur. Sa palagay nyo, hahayaan ko kayo makalis sa teritoryo ko na dala ang ganyang karaming ginto. Nako, sayang naman. Parang hindi naman tayo magkaibigan, Nur. Balata mo na sa akin itong mga to. Hindi naman talaga tayo magkaibigan. Sa negosyo, walang ganon, Pulyon. Ang kasakiman sa yaman, kailanman hindi makakabuti sa isang tao. Hayaan mo na lang kaming makalis kung ayaw mong pagsisiyan ng mga susunod na mangyayari. Walang nagbabanta sa akin sa sarili kong teritoryo.
Wika ni Nur. Sumenyas ito at nagsipaglabasan ang mga tauhan. Tinutukan ng baril si Natatang Venancio. Isinilid ni Gringo ang kamay sa bulsa habang nakatingala at sumipol. Kilala ni Pulyon ang ugali nito. Sa oras na maging ganon ang postura ng binata, siguradong magkakagulo. Huminahon ka, Gringo. Wala kayong magagawa dito. Napapaligiran tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagalaw hanggat hindi sila gumagawa ng masama. Wika ni Gringo. Kahit nakatitig ito sa malayo, matalas ang pakiramdam. Inuobserba ng bawat galaw ng mga tao sa paligid. Hanggang sa isa sa mga tauhan ni Nur ang lumapit. Biglang inagaw ni Gringo ang armas. Pinagbabaril ang mga tauhan ni Nur. Hindi ako marunong humawak ng baril. Pasensya na kayo. Walang tinamaan sa inyo eh. Isa-isang nagtayuan ng mga ito habang nakatitig kay Gringo. Ang lakas ng lobo. Hindi mo ba alam na itinuturing kong sagrado ang lugar na ito? Sino ka para dungisan ang pamamahay ko? Teka Pulyon, ano bang ipinunta natin dito? E di para magbenta ng ginto. May dala ba kaming sandata? May ginawa ba kaming masama? Wala tayong ginagawang masama. Ngayon, sino ang humarang sa amin upang kunin ang ginto ni Tatang? Ang pinakatanong dito, sino ang may binabalak na masama? Kami ba o si Nur? Napangiti na lang si Gringo. Nakita nito kung paanong mamula sa galit si Nur. Tampalasa na. Wala kang galang. Alam mo ba ang parusa sa mga kagaya mo ay kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo? Naku, naloko na. Hindi na nagbibiro si Nur, Gringo. Huwag ka nang sumagot. Baka maawa pa yan, hindi tayo papatay eh. Ano bang kinakatakot mo? Lahat naman tayo mamamatay. Pero nakatakda ito sa sarili-sarili nating panahon. Hindi ito ang oras para sa atin. Ikinumpas ni Tatang Venancio ang kamay. Biglang nanigas ang katawan ng mga tauhan ni Nur. Anong ginawa mo sa kanila? Nakaramdam ng takot si Nur nang makita ang mga mata ng matanda. Maging si Gringo, nagtataka kung ano ang nangyari. Pinakalma ko sila para maiwasan ang kapamakan. Aalis kami ng mga kasama ko at huwag mo kami susundan. Dahil sa oras na maramdaman kong nasa panganib kami, alam mo kung ano ang mangyayari. Hindi na nakapagsalita si Nur. Pasimpleng naglakad palabas si Gringo. Wala ni isa sa mga tauhan ni Nur ang kumilos hanggang sa tuluyan silang makalabas ng lugar. Muntik na tayo dun ah. Teka, ano bang ginawa mo sa kanila, Tatang? Wala naman. Pinakalma ko lang sila. Mamaya mawawala din yung epekto ng tigalpo ko. Kaya umalis na tayo dito. At isa pa, nagugutom na ako eh. Pambihira. Anong klaseng tao ka ba? Naghihinala na ako sa'yo, Tatang ha? Mangkukulam ka ba? Mangkukulam. Mukhang hindi ganon. Eh ano ba, magtatanungan na lang ba tayo? Kanina pa nanginginig ang tuhod ko. Gusto ko nang uminom ng tuba. Napailing ang binata. Dahil alam nito, may kakaiba kay Tatang Venancio. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Gringo ang matanda. Napansin naman ito ni Tatang Venancio, kaya nagbiro ito. Baka mamaya matunaw na ako niyan ha. Ano ba kasing tinitignan mo? Biglang iniwas ni Gringo ang tingin. Wala naman, Tatang. Pulyon, gaano katagal na nakikipagnegosyo ka dun kay Nur? Matagal na. Sa kanya namin dinadala ang mga... Alam mo na. Alam mo, wala kang magandang kinabukasan sa ganyang gawain. Pwede ka namang maghanap ng matinong trabaho. Sa laki ng katawan mo, maraming tatanggap sa'yo bilang kargador. Mas mabilis kasi ang kita dito, par. At isa pa, 2 pinag-aaral kong kapatid.
Hindi kakayanin ng pagiging kargador ang matrikula nila. Naiintindihan ko, Pulyon. Pero delikado ang ganyang gawain. Madali nga ang pera, nakataya naman ang buhay mo. Minsan kailangan nating magtiyaga. Alam mo, gringo, kung ipipikit ko yung mga mata ko habang pinapakinggan ka, isipin ko ibang tao ka eh. Ha? Eh bakit naman? Ang galing mong mangaral. Parang hindi ikaw si gringo na nakilala ko. Inuobserba ni Tatang Venancio ang dalawa. Napagtanto ng matanda na may likas na kabaitan ang mga ito. Itinulak lang ng pagkakataon upang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang kalooban. Alam nyo ba, ang buhay sa mundo ay mahirap, masalimuot, punong-puno ng pagsubok. Ngayon, kung hindi ka marunong makibagay, hindi ka mabubuhay. Tama ang sinabi mo, Tatang. Pero hindi sa lahat ng panahon, ha? May mga pagkakataon na kailangan mong gumawa ng mabigat na desisyon. At dahil wala kang ibang masasandalan, pipiliin mong mas madali kahit nakataya pa ang buhay mo. Naunawaan ko si Paul yun. Kaso bilang kaibigan, wala naman ako magagawa para tulungan siya. Sapat na ang pagbibigay ng payo sa kanya. Ngayon siya ang magpapasya kung susundin niya yon o hindi. Pero huwag ka na mag-alala, gringo. Lagi naman ako nag-iingat eh. At isa pa, malakas ang kakampi ko. Wika ni Polyon habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Hindi sa lahat ng oras nandito ako. Paano kung nagkataon na hindi mo ako mahanap? Anong mangyayari sa'yo? Ay sus, alam ko naman na hindi mo ko iiwan sa ere. Tapusin na nga natin yung pagkain, malamig na yung sabaw ng bulalo. Nagsesebo tuloy. Nagpatuloy sa pagkain ng tatlo. Nang matapos ay nagpaalam na si Polyon dahil may lakad pa ito. Naiwan naman si Gringo at Tatang Venancio. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang kilalanin ng husto ang matanda. Saan ba kayo nanggaling, Tatang? Ngayon ko lang kayo nakita dito eh. Sabihin na lang natin na napadaan ako dahil may mga hinahanap na tao. Hinahanap na tao. Sino naman po? Sigurado ba kayong dito nyo sila matatagpuan? Basta, malakas ang kutob ko na nasa paligid lang siya. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon. Sino nga ho yung taong hinahanap mo? Pasensya na pero hindi ko maaaring sabihin sa'yo. O siya, mauna na ako ha. Ito pala ang sobra sa pinagbentahan natin ng ginto. Sa inyo na yan, bigyan mong kaibigan mo. Nang hindi maisipang gumawa ng masama. Ha? Teka, sa inyo tumano nga, paano kayo? Huwag mo kong alalahanin. Akong bahala sa sarili ko. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay umalis na ang matanda. Naiwang nakaupo sa kainan ng binata habang pinagmamasdan nitong maglakad palayo. Hanggang sa tuluyang maglaho sa madilim na lansangan. Pilit inisip ni Gringo kung sino ang matandang iyon. Alam nito na hindi pang karaniwang tao si Tatang Venancio at siya mismo ang makakapagpatunay dito. Ilang minuto ang lumipas. Nagpa siyang umuwi ang binata. Bumili ito ng makakain bago tumuloy. Pagdating sa tahanan, nakita nito ang ama na nakaupo sa sala at may sugat sa noo. O tay, ano pong nangyari sa noo nyo? Bakit po may sugat yan? Nagkagulo kasi kanina sa palengke. Natamaan ako ng maliit na bato. Huwag ka mag-alala. Hindi naman to malala eh. Ayos lang ako. Ikaw ba saan ka galing? Saka ano yung dala mo? Tugon ng tatay nang mapansin ang dalang supot ni Gringo. Binili ko po sa bayan. Naisip ko na pagod kayo ni nanay kaya bumili na lang ako ng lutong ulam. Sandali lang ho, magsasayang lang ako. Teka, sandali. Saan ka kumuha ng pambili? Mamaya, may ginawa ka na namang kalokohan sa bayan ha? Pambira talagang buhay to. Wala akong ginawang kalokohan, tay. May tinulungan ako matanda. Natuwa sa akin kaya binigyan ako ng kaunting pera.
Sinasabi ko lang. Kilala kasi kita gringo eh. Ay nako tay, hindi naman sa lahat ng oras, ganun ako. At isa pa, galing sa malinis na paraan tong pinangbili ko, no? Sige na, magsasayang na muna ako. Ito ang kadalasang linya ng ama sa tuwing uuwi ang binata na may dalang pagkain. Hindi niya ito masisisi dahil siya din mismo ang gumagawa ng paraan para pagdudahan siya ng ama. Ngunit sa kabila nun, alam ni Dado na may tinatagong kabutihan ng anak. Kinabukasan, muling bumalik ng bayan si Gringo para hanapin si Pulyon at ibigay ang parte nito mula sa perang pinagkaloob ng matanda. Kaso nga lang nagulat ang binata dahil sumalubong sa kanya ang malungkot na balita. Natagpo ang patay sa gilid ng ilog ang kaibigan. Ayon sa mga nakakita, wala na itong ulo. Tadtad ng taga ang katawan. Matalik na magkaibigan ang dalawa simula pagkabata, kaya hindi matanggap ni Gringo ang nangyari kay Pulyon. Pinuntahan ng binata ang mga naiwang kaanak ng kaibigan upang makiramay. Nagulat si Gringo dahil hindi man lang sinabi ni Pulyon na mag-isa lang itong itinataguyod ang dalawang kapatid. Hindi pinagtapat sa kanya na matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Habang nakadungaw sa kabaong ng kaibigan, bigla itong tinawag ng isa sa mga nakikiramay. Ayon dito, isang matandang lalaki naghahanap sa kanila ni Pulyon. May hinala ang binatang si Tatang Venancio ang tinutukoy nito. Hindi nga nagkamali si Gringo dahil nakita nitong nakatayo sa labas ng bakuran si Tatang Venancio. Pasensya ka na ha. Natagalan akong hanapin ang tahanan ng kaibigan mo. Nakikiramay ako, Gringo. Salamat po, Tatang. Tumuloy po muna kayo nang makapagkape. Pag-uusap ng dalawa. Naupo ang mga ito sa tabi ng kabaong ni Pulyon. Ipinagpatuloy ang pag-uusap. Sadyang nakakapanghinayang ang buhay ng kaibigan mo. Masyado pa siyang bata para sapitin ang ganyang klase ng kamatayan. Ang inala ko, mga tauhan ni Norang may gawa nito sa kanya. Nakukonsensya tuloy ako kung bakit ko pa pinakiusapan si Pulyon na samahan tayo dun. Sa palagay ko, hindi normal na tao ang may gawa nito. Tama ho kayo, hindi normal. Kasi halang ang kaluluwa. Wala silang pakundangan. Tignan mo yung ginawa nila kay Pulyon, no? Hindi mga tao ang gumawa nito sa kanya. Tama, Manong. Mga hayop sila. Teka, hindi tao. Anong uri ng nilalang ang gagawa ng ganyang uri ng pagpatay? Alam kong hindi ka maniniwala kung sasabihin ko, mga aswang ang pumatay sa kanya. Yan naman ang kalokohan, Tatang. Paano mo nasabing aswang? Ang mga kagat sa kanyang leeg, mga sugat sa katawan na hindi gawa ng anumang patalim kung hindi matalas na kuko ng isang nilalang. Ang pagkaputol ng ulo ni Pulyon tila hinila mula sa kanyang katawan. Yan nga din ho yung sinabi sa akin ng mga taga-morgue. Pinahirapan nila ng husto si Pulyon bago patayin. Kinaladkad pa daw sa daanan. Hindi ba gano'n naman talaga ang ugali ng... Hindi na ituloy ni Gringo ang sasabihin. Dumating ang pangkat ni Nora. Assalamualaikum. Naparito ako para makiramay. Walang iya ka. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa burol ng taong pinatay mo. Galit na galit si Gringo nang makita si Nora sa pag-aakalang ito ang pumatay sa kaibigan. Pasensya na kaibigan, pero hindi ako may gawa nito kay Pulyon. Oo, aminin kong masama akong tao. Ngunit para sa akin mabuting kaibigan si Pulyon. Kaya maniwala ka man o hindi, hindi ko magagawa ito sa kanya. Maghulos dili ka, Gringo. Gaya ng sinabi ko, hindi tao ang pumatay kay Pulyon kung hindi mga aswang. Pwede ba, Tatang? Hindi ako naniniwala sa mga aswang dahil ni minsan hindi ako nakakita na mga kagaya nila. Pues ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, maniwala ka sa matandang to.
Dahil maging ako, may karanasan din sa kanila. Itinaas ni Nur ang kanyang damit. Tumambad ang malalaking pilat na dulot ng kalmot mula sa kung anong nilalang. 3 mahabang pilat mula sa 3 malaking kuko. Walang duda. Isang talonano ng may gawa nito. Sabihin mo sa akin, Nur, ano ang anyo ng nilalang na sumalakay sa'yo? Madilim na mga oras na yon. Pero naaninag ko ang anyo ng nilalang. Baboy ramo ang kanyang ulo. May mahabang mga kamay na tig-3 daliri sa bawat isa. Tama nga ang hinala ko. Isang talonano ng nalalakay sa'yo. Batay din sa kwento ng mga nakakita kay Pulyon. Parehong sugat ang natamo ng binata. Ang pagkakaiba nga lang, pinugutan nito ng ulo ng nilalang. Dumungaw si Nur sa ataol ng binata. Nakita ang tahi sa bandang leeg. Patunay na dinuktong lang ang balat ng kanyang ulo. Hindi na nagsasalita si Gringo ng mga sandaling iyon. Inisip nito ang sinabi ng 2 nakakatanda. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Tatang Venancio at Nur tungkol sa nangyari. Hanggang sa mapagkasunduan ng mga ito na tugisin ang nilalang. Kaya ko magkaloob ng mga sandatang gagamitin. Ngunit hindi ko alam kung paano siyang papalabasin. Ang mga talonanon ay uri ng aswang na walang kakayahang magbago ng kanilang anyo. Hindi kagaya ng ibang uri. Nananatili ito sa anyong aswang at hindi maaaring lumabas tuwing may araw dahil masusunog ang balat nila. Wika ni Tatang Venancio. Dagdag pa nito. Pahirapan ang pagtugis sa mga ganitong nilalang dahil halos wala itong bakas na iniiwan. Sa palagay mo, Tatang, painan kaya natin? Hindi rin uubra ang sinasabi mo, Nur. Matalino ang mga talonanon. Alam nila kung merong patibong sa paligid o nauhulog na sila sa isang bitag. Ang tanging paraan lang para matalo sila sa pamamagitan ng harapang laban. Hindi kayang talunin ng pangkaraniwang tao ang mga ganong uri ng nilalang. Mukhang imposibleng mapatay ang mga yon. Kung titignan talagang imposible, ngunit kung may sapat kang kaalaman tungkol sa kanila, madali lang hanapin ang kainaan ng kanilang uri. Kainaan? Ano ang kainaan ng isang impakto? Ang mga talonanon, may hahalin tulad sa mga engkanto. Malapit sila sa uri ng mga tekbalang. Kung ang kainaan ng mga tekbalang ay ang ginto nilang buhok, ang mga talonano naman, ang kanilang buntot na nakapalupot sa bewang. Kailangan maputol ito para tuluyan silang manghina. Sa pagkakataong iyon, maaari na silang tabla ng anumang uri ng sandata. Pisikal na laban pa rin ang usapan, Tatang, at alam kong hindi tayo mananalo. Ako nang bahala sa bagay na yon. Ang kailangan mo lang gawin, hanapin ang lugar kung saan sila madalas manalakay. Marami akong galamay. Madali ko magagawa ang sinasabi mo. Pero anong gagawin mo para matalo mga aswang na yon? Basta, gawin mo lang ang mga sasabihin ko. Nakikinig lang si Gringo sa mga ito. Hindi umiimik. Ngunit sa isip ng binata, nagtataka ito kung bakit ganito ang kumpiyansa ni Tatang Venancio na magagawa niyang talunin ang mga aswang. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Nur na aalis. Kinuha ni Gringo ang pagkakataong iyon upang tanungin ang matanda. Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Nur kanina. Kung totoo mang aswang ang pumatay kay Pulyon, paano mo siya tatalunin? Gaya ng sinabi ko, ako nang bahala doon. Kung gusto mong makita, sumama ka. Naintriga ang binata sa mga sinabi ni Tatang Venancio. Gusto niyang patunayan sa sarili kung totoo nga ba ang mga aswang at kung paano itong magagawang talunin ng isang matanda. Ilang araw ang nagdaan. Wala pa rin silang balita tungkol sa pumatay kay Pulyon. Nakaburol pa din ito dahil sa kailingan ni Nura.
Halos doon na din nakatira si Gringo dahil walang kasama ang mga nakababatang kapatid. Napo na din ng ama ang madalang nitong pag-uwi. Gringo, matagal pa ba bago ang libing ni Pulyon? Magdadalawang linggo ka na sa burol ah. Ano pa ang inaantay? Wala naman siyang kaanak na pupunta. Hindi ko po alam kung anong dahilan ni Nora. Siya ang pumipigil sa libing ni Pulyon eh. Ayon sa kanya, wag daw ipapalibing ang kaibigan ko hanggat hindi sinasabi. Nakakapagtaka ang kilos niya. Ano kaya ang dahilan? Bueno, kung kakailanganin mo ng tulong magsabi ka lang. Alis na muna ako ha. Isara mo ang pintuan bago ka umalis. Tay, sandali nga. May sakit po ba kayo? Sakit? Wala naman. Bakit mo na itanong? Himala kasi. Hindi mo ako pinagsabihan ngayon ah. Aba lokong bata to ah. Anong gusto mo? Lagi tayo magsisigawan. Magbabangayan. Hindi naman ho sa ganun, tay. Naninibago lang ako. Ewan ko sa'yo. Sige na. Alis na ako. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang minuto pagkaalis ni Mang Dado, nagpa siya si Gringo na bumalik sa tahanan nila Pulyon. Nagulat ito nang makita ang ilang kalalakihan na nakasuot ng mahabang itim na damit. Lumapit ang binata upang kausapin ang mga ito. Magandang hapon ho sa inyo. Sino sila? Lumingon ang isa sa kanila. Nagtanggal ng talukbong at ngumiti. Magandang hapon. Hinahanap namin ang matandang si Venancio. May nakapagsabi sa amin na nandito siya. Tugon ng lalaki. Si Gringo ang tipo ng tao na hindi madaling magtiwala. Noon lang niya nakita ang lalaking kausap. Ang nakapagtataka. Kilala si Tatang Venancio. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy mo eh. Ngayon ko lang narinig yung pangalan na yan. Pasensya na po. Hindi ko siya kilala. Ganun ba? Pero mukhang kabaliktaran ng mga sinasabi mo, yung galaw ng katawan mo. Masama ang magsinungaling bata. Tinatawag mo ba akong sinungaling? Ang lakas ng loob mo ah. Mukhang hindi mo yata ako kilala, Manong. Kilala kita. Isa kang sanggano. Sakit sa ulo ng lipunan. Walang manghihinayang kung mamamatay ka ngayon. Kaya ako sa'yo, sabihin mo sa akin kung nasaan si Tatang Venancio. Baka sakaling magbago ang isip ko, hindi kita isunod sa kaibigan mo. Tugon ng lalaki, habang hawak ang ataol ni Pulyon. Kung ganun, ikaw ang pumatay sa kaibigan ko. Hindi ako ang personal na pumatay sa kanya. Pero parang ganun na nga. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya? Pagsisinungaling. Kaya ako sa'yo, sabihin mo kung nasaan si Tatang Venancio. Baka sakaling magbago pa ang isip ko. Nilingon ni Gringo ang mga kasama ng lalaki. Nakitang nanlilisik ang mga mata nito. Alam ng binata na hindi pangkaraniwang tao ang nasa harap. Wala siyang laban sa kanila. Bukod pa dito, may mga inosenteng naroon kaya pinili niyang kumalma. Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, kaya makakaalis na kayo. Maiksi lang ang pasensya ko, bata. Hindi ako mahilig sa ikalawang pagkakataon. Kaya isang beses pa ako magtatanong. Nasaan si Tatang Venancio? Hindi ka rin makulit ano? Sinabi ng hindi. Hindi na ituloy ni Gringo ang sasabihin. Bigla itong sinuntok ng lalaki sa sikmura. Napalod ang binata at halos mawala ng malay dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Hinawakan ito sa leeg ng lalaki. Itinaas. Nakakalokong ngiti ang tinugon ni Gringo. Dahil dito muling sinuntok ng lalaki ang binata at sa pagkakataong iyon, tuluyang bumagsak si Gringo. Pinilit na tumayo
Ngunit sa hindi malamang dahilan, nanginig ang tuhod nito. Ano bang nangyayari sa katawan ko? Uy gringo, wag mo sabihing natatakot ka. Tumayo ka. Hindi to ang oras para maduwag. Wika ng binata sa sarili habang pilit na tumatayo. Ngunit bago pa man makabangon, muli siyang sinipa ng lalaki, hinawakan sa buhok. Ano, hindi ka pa rin ba magsasalita? Wala kang makukuha sa... dahil hindi ko kilala ang sinasabi mong tao. Hindi rin maganda ang sobrang magpakabayani. Kung minsan, mamamatay ka ng walang dahilan. Wika ng lalaki, sabay hagis kay gringo sa malayo. Tumama ang binata sa haligi ng bakod na naging dahilan ng pagkaparalisa ng katawan. Unti-unting lumabo ang paningin ng binata, maging ang pandinig, unti-unti ding nawala. Bahagyang nawala ang ulirat ni gringo, ngunit pinili nitong manatiling gising para masaksiyan ang mangyayari at malaman ang totoong kakayahan ng matanda. Hindi na pala kailangan ng tulong ni Noor. Kusa na kayo nagpakita. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng mga batang ito. Lalo na yung nakaburol. Kailangan nilang sapitin ng ganitong kalupitan. Walang kasalanan ng mga kabataan. Alam mo bang ikaw ang nagdala ng kapamakan sa kanila? Gayunpaman, hindi sila dapat nadamay. Ako lang ang pakay mo, Kadyo. Kaya ako lang ang dapat mong harapin. Pero nung ginawa mo, dinamay mo mga inosente. Kung hindi ka nakialam sa mga gawain namin, hindi tayo hahantong sa ganito. Wala sanang madadamay. Ngayon sino ang sisisihin mo? Habang nag-uusap si Kadyo at Tatang Binansyo, sinikap ni Gringo na iupo ang sarili. Hindi na nito maigalaw ang babang parte ng katawan. Ngunit nagawa niyang sumandal sa puno. Kinuha ang atensyon ni Tatang Binansyo. Huwag ka makinig sa kanya. Ginawa lang namin ang tama dahil hindi mapagkakatiwalaan ng taong yan. At siguro yun din ang naramdaman ni Pulyon. Kaya alam kong walang pagsisisi ang kaibigan ko nung iaalay niya ang sariling buhay. Gayunpaman tama ang sinabi ng taong to. Kasalanan ko kung bakit namatay ang kaibigan mo at kung bakit nasa ganyan kang kalagayan ngayon. Ikaw naman, Kadyo, mukhang dito na magwawakas ang gawain mo. Masyado kang mayabang. Hindi mo ba naaalala kung bakit ka tumakas? Yon ay dahil mahina ka. Hindi mo kayang tapusin ang sinimulan mo noon. Tama ka, pero nagawa kong patayin ang tatay mo at wala kong pinanghihinayangan o pinagsisisihan. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nung pinatay mo si Ama, sinalo ko ang kanyang tungkulin at kasalukuyang namumuno sa aming samahan. Mukhang sayo na din magwawakas ang iyong angkana. Biglang nawala ang matanda sa paningin ni Gringo. Laking gulat ni Kadyo. Biglang bumagsak ang isa sa mga tauhan. Isa-isa ding nagpulasan ang mga nakikilamay. Dahil sa kaguluhan, ang akala ng mga ito ay simpleng away ang nangyayari. Ngunit lingid sa kalaman ng mga tao, ito ay laban sa pagitan ng isang batikang ermitanyo at ang kanang mambabarang. Gaya ng dati, traidor ka pa rin. Hindi ka pa rin marunong lumaban ng patas. Lumaban ng patas? Bakit kayo ba? Nung biktima kayo ng mga inosente, pinatay nyo sila upang gawing alay. Sa palagay nyo patas ba yon? Pinigilan ko lang ang hindi magandang gawin ng inyong angkana. Masyado kang pakialamero. Bakit hindi ka nalang manahimik? Habang nag-uusap ang mga ito, isa sa mga tauhan ni Kadyo ang bumagsak. Tuluyang kayong mauubos kung magmamatigas ka at mananatili sa lugar na ito. Hindi ko na maaaring palampasin ang pagkakataong ito.
Kung kinakailangan mamatay ako para may pagiganti ang kamatayan ni Ama, maluwag kong tatanggapin. Siguradong malaking karangalan para sa angkan ko ang mapatay ka. Malaking kaibangan ang iniisip mo. Binibigyan kita ng pagkakataong maituwid ang mali niyong adhikain. Ayokong umabot sa ganito mga bagay-bagay, pero pinilit ako ng iyong ama. Simula pa lang, kung hindi ka nakialam, hindi naaabot sa ganito ang lahat. Ang mga nangyaring patayan sa nakaraan, ikaw ang dahilan kung bakit naganap yon. Dahil pakialamero ka. Uulitin ko, Kadyo. Ginawa ko lang ang nararapat. Dahil kailanman, walang tama sa gustong mangyari ng iyong ama. Kagaya mo, iniisip lang din ni Ama ang kapakanan ng aming angkan kung paano kaming mabubuhay sa marahas na mundo. Hindi kagaya ng lahi mo. Walang tumatanggap sa mga kagaya namin. Salot ang tingin sa amin ng mga tao. Sila ang sumira sa buhay namin. Huwag mong sinisisi sa mga tao ang mali niyong gawain. Naging ganon ang tingin nila sa inyo dahil na rin sa maling paggamit ng inyong kapangyarihan. Inabuso niyo ang lahat ng kakayahan ay binigay sa inyo. Ano pa man ang dahilan, hindi na nito mababago ang lahat. Gaya ng sinabi ko sa iyo, handa akong ibuwis ang buhay ko. May pagiganti lang ang kamatayan ng aking ama. Pag-uusap ng dalawa. Nagulat si Gringo nang biglang tanggalin na mga kasama ni Kadyo ang talukbong. Tumambad sa binata ang anyo ng mga ito. Napangiti si Gringo dahil hindi nito akalain na masasaksihan ang totoong anyo ng isang aswang. Muling nagpakita si Tatang Venancio. Hinarangan si Gringo. Sila ang tinatawag na talunanon. Tama nga ang hinala ko. Mga alaga nga sila ni Kadyo. Hindi ko akalain kung kailan mamamatay na ako. Saka pa ako nakakita ng aswang. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi ka mamamatay. Naglakad palayo kay Gringo ang matanda. Sinugod ang mga aswang. Lalong namangha ang binata dahil sa kabila ng tanda ni Tatang Venancio, nagagawa nitong makipagsabayan sa malakas na aswang. Dumagungdong ang bawat suntok nito at sa tuwing tatamaan ang mga kalaban, napupunit ang laman ng mga ito. Hindi inakala ng binata na may itinatagong lakas ang matanda. Patuloy na nakikipagbuno si Tatang Venancio. Nagulat si Gringo nang makitang may ginagawa si Kadyo. Naglabas ito ng patalim. Sinaksak ang isa sa mga kasama. Dinukot ang puso at kinain. Halos masuka ang binata sa nakikitang tanawin. Matapos ay hinarap ni Kadyo si Tatang Venancio. Abala ang matanda sa pakikipagtuos sa dalawa pang aswang. Habang naglalakad si Kadyo, unti-unting nagbabago ang anyo nito. Nararamdaman ng matanda ang kakaibang presensya at nang lumingon ito sa kinaroroonan ni Kadyo, tumambad ang malaking nilalang na may ulo ng baboy at katawan ng tao. Nawala sa isip ni Tatang Venancio ang dalawang kalaban dahil napako ang atensyon nito sa paparating na nilalang. Hinawakan ng dalawang aswang ang magkabilang kamay ng matanda, iniharap sa nilalang. Tignan mo nga naman. Sino mag-aakala na aabot sa punto, ipagpapalit mo ang iyong pagiging tao? Ginawa ko ang lahat dahil alam kong darating sa puntong magtatagpo tayo at alam kong wala akong laban sa'yo. Ngayon tignan natin kung makakapagyabang ka pa. Sinakal ni Kadyo ang matanda. Akmang sasaksakin na sana gamit ang matalas na kuko. Biglang may tumarak na matalas na bagay sa kanyang likod. Nang lingunin, nakita ang isang matipunong lalaki na may hawak na pana. Walang yakang aswang ka. Sa wakas nagkita din tayo. Ngayon pagbabayaran mo ang pagkamatay ng asawa at anak ko. Kadyo, ikaw ang nakatira sa dalampasigan. Natatandaan kita.
Alam mo bang musika sa akin, tenga, ang pagmamakaawa na huwag patayin ang mga anak mo. Sariwa pa sa akin ang tanawin nung patayin mo sa harapan ko ang aking mga anak. Alam mo bang yon ang naging inspirasyon ko para umabot sa ganitong antas? Nandito ka rin para magiganti. Maganda yan. Ang pusong punong-puno ng galit at pagiganti. Napakasarap sa panglasa. Hindi na nagsalita si Nur. Muli nitong pinana si Kadyo. Tinamaan ng nilalang sa braso, dahilan para mabitawan si Tatang Venancio mula sa pagkakasakal. Dahil sa inis, sinugod nito si Nur. Ngunit bago pa man lumapat ang kamay sa Ginoo, nakaramdam ng kakaibang presensya si Kadyo. Hindi na nito naituloy ang pag-atake. Dali-dali itong umatras. Tinignang mabuti si Nur. Nanlaki ang mga mata ni Kadyo nang mapagtantong ang presensyang nararamdaman ay mula sa mga markang nasa katawan ng mandirigmang Muslim. Sa nakikita ko, maging ikaw ay nakipagpalit ng kaluluwa. Masyadong mataas ang ambisyon mo. Ginawa mo ba to para mapatay ako? Kung gayon hindi tayo nagkakalayo. Diyan ka nagkakamali. Ito ay mga lumang kasulatan na matagal nang nakatago sa akin. Naglalaman ito ng mga pamamaraan para magkaroon ng lakas na higitan ng pangkaraniwang tao. Masaya to. Tignan natin kung anong magagawa ng isang mandirigbang kagaya mo. Sinugod ni Kadyo si Nur. Sunod-sunod itong nagpakawala ng palaso na tumama naman sa katawan ng kalaban. Bago pa maabot ni Kadyo si Nur, nagawa nitong makaiwas. Binunot ang sandata mula sa kanyang bewang. Sunod-sunod na tinaga si Kadyo. Kinuha naman ni Tatang Venancio ang pagkakataon upang ihanda ang susunod niyang atake. Nagdatingan ang mga tauhan ni Nur. Binuhat palayo sa lugar ang binata. Ayon sa mga ito, maglalagay sila ng pampasabog sa paligid, bagay na tinutulan ni Gringo. Hindi maaari. Tahanan ito ng kaibigan ko at kasalukuyan siyang nakaburol. Hindi ako papayag na sirain niyo ang lugar. Wika ng binata. Hindi nakinig ang mga tauhan ni Nur. Ipinagpatuloy ang paglalagay ng mga dinamita sa paligid. Nang mapansin ni Tatang Venancio, kagad nitong sinaway ang mga tao. Walang magagawa mga pampasabog na yan laban sa mga kagaya nila. Magdadala lang kayo ng kapamakan sa paligid, kaya itigil nyo yan. Nawala ang atensyon ni Tatang Venancio sa ginagawa ni Nur at Kadyo. Nagulat na lang ang matanda nang makarinig ng sigaw. Nakita nitong nakabaon ang kamay ni Kadyo sa dibdib ni Nur. Habang itinataas niya ito, pilit kumakawala ang Ginoo. Kaso nga lang wala nang magagawa dahil sa tuwing kikilos, lalong lumalalim ang pagkakabaon ng mga kuko ni Kadyo. Anong sinabi mo kanina? Lakas na kayang higitan ng pangkaraniwang tao. Nagpapatawa ka. Nasaan ang pinagmamayabang mo? Hindi na nakasagot si Nur. Salip ay tinaas nito ang kanang kamay. Ito ay hudyat. Saka pa lamang napagtanto ni Kadyo na ang mga palasong nakatarak sa katawan ay mga pampasabog. Hindi mo nakita yon ano? Paalam Kadyo, magkita na lang tayo sa impyerno! Matapos magsalita ni Nur, isa-isang sumabog ang mga granadang nakatali sa mga palaso na nakatarak sa katawan ni Kadyo. Nadamay sa pagsabog si Nur, ngunit kahit pa'y kinamatay nito ang ginawa, walang nakitang bahid ng pagsisisi si Gringo. Hindi makapaniwala ang binata, may mga ganitong uri ng tao na kayang magbuwis ng buhay para sa kanilang mga adhikain. Napagtanto ng binata na totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Sinasayang nito ang kanyang buhay
sa mga walang kwentang gawain. Ilang sandali lang ay humupa ang alikabok na dulot ng pagsabog. Laking gulat ni Gringo dahil nakita nitong nakatayo pa rin si Kadyo. Unti-unting naghihilom ang mga sugat. Sayang lang ang buhay mo. Sinabihan na kita na hindi ako mapapatay ng kahit anong sandatang gawa ng tao. Nilingon niya si Tatang Venancio na noon ay naroon pa rin sa kinakatayuan. Ikaw tanda, hindi ka pa rin ba natatakot sa mga nangyayari? Ipagpapatuloy pa rin ba natin ang laban? Inaasahan ko nang mangyayari ito. Alam ko ang kakayahan mo at hindi ako haharap sa'yo nang walang sapat na paghahanda. Muli itong naglaho sa paningin. Ilang segundo ay sunod-sunod na pag-atake ang binigay kay Kadyo. Hindi malaman ng nilalang kung saan nanggagaling ang atake. Naging mabagal ang pagkilos nito dahil sa mga pinsalang natamo. Bagaman unti-unting naghihilom, hindi pa lubusang nagsasara ang mga sugat. Patuloy na hinahagupit ng matanda si Kadyo hanggang sa tuluyan na itong bumigay. Napaluhod ang malaking nilalang habang sinasapo ang mga sugat na dulot ng pag-atake ni Tatang Venancio. Anong problema? Bakit hindi ka na makapagyabag? Dinampot nito ang sandatang binitawan ni Nur. Nilapitan si Kadyo. Hinawakan nito sa buhok at tinutukan ng patalim sa leg. Bakit mo ginagawa to? Bakit kailangan mong mangialam sa mga gawain namin? Dahil hindi tama ang inyong adhikain. Maling-mali ang gusto niyong mangyari. Ginagawa lang namin ang nararapat para mabuhay. Kahit ano pa ang dahilan mo, wala akong nakikitang tama sa mga gawain mo. Simula pa noon, marami ng buhay ang nawala. Kung hindi kita pipigilan ngayon, lalo pa itong madadagdagan. Maswerte ako, naabutan pa kita ng buhay. Nagkaroon ng pagkakataong pigilan. Ito ang may tuturing kong huling misyon. At kahit ikamatay ko pa, hindi ko yun pagsisisihan. Dahil alam ko na hindi na sayang ang aking buhay sa pagpigil sa mga gawain nyo. Pareho lang tayong naging angal kahit ano pa ang sabihin mo. Kahit magmalinis ka, hindi may tatanggi na tayo ay biktima ng tadhana. Isinilang sa magkabilang panig ng mundo, magkaiba ang paniniwala at adhikain. Ngunit hindi may tatanggi na karahasan ang dahilan kung bakit humantong tayo sa ganitong pagkakataon. Tama ka. Karahasan ang dahilan kung bakit tayo nandito sa tagpo. Ngunit isang bagay ang pinagkaiba natin. At ano ang bagay na yun? Lumalaban ako para sa mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Itinarak ni Tatang Venancio ang patalim sa dibdib ni Kadyo. Paalam na, Kadyo. Naway payapa kang makatawid sa kabilang buhay. Tanggapin mo ang pahintulot mula sa akin. Naway magkausap kayo ng iyong ama. May sinabi ako sa kanya bago ko siya patayin. Paalam, Tatang Kadyo. Hindi ko alam nahahantong tayo sa ganito. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang pumatay sa akin. Nakita ni Gringo ang pagtulo ng luha ni Tatang Kadyo. Alam ng binata na may kung anong nagduduktong sa dalawa bago pa man sila naging magkalaban. Matapos ang kaganapan, nilapitan ng matanda si Gringo at binuhat. Hindi na po siguro ako magtatagal, Tatang. Bakit hindi mo na lang ako hayaang mamatay? Hindi ako naging ermitanyong babaylan nang walang dahilan kaya tumahimik ka. Tugon ng matanda. Inhiga nito si Gringo sa mahabang upuan. Nagsimulang gamutin ang mga natamong pinsala. Tuluyang nawalan ng malay ang binata. Nang magising ito, magaling na ang lahat ng sugat. Nailibing na si Pulyon. Ayon sa kanyang ama, 5 araw siyang nawalan ng malay. Ano bang nangyari sa'yo?
nawalan ka ng malay sa loob ng 5 araw. Mahabang kwento, tay. Mas mabuti ho siguro, wag ko na lang sabihin. Ibaon natin sa nakaraan. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya ay dumating si Tatang Venancio. Nagising ka na pala. Pasensya na kung nailibing na si Pulyon habang natutulog ka. Walang problema, Tatang. Kung ako ang tatanungin, yun din ang pasya ko. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Pasensya na ha, hindi ko kayang pagalingin ang mga binti mo. Siguro nga mas maganda na to. Nang sa ganun, wala akong maperwisyo. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka nakakalakad, bibigyan ko pa rin ng kabuluhan ang buhay mo. Lingid sa kalaman ng binata, may ipinasa sa kanya si Tatang Venancio. Ito ay ang kakayahang makapanggamot. Natuklasan nito ni Gringo. Ginamit upang makatulong sa iba. Tuluyang baguhin ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nakilala si Gringo bilang manggagamot. Bagaman nakaupo sa silang digulong, hindi ito naging hadlang upang magampanan ng tungkulin. At gaya ng gusto nitong mangyari, nag-iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Ginalang ang binata, tinangala bilang manggagamot. Ang buhay natin sa mundo ay parang ilog. Umaagos sa iisang direksyon at hindi na kailanman maaaring bumalik. Kaya habang nandito ka pa, gawin mo ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo at sa mga taong nasa paligid mo. Mag-iwan ng mabuting legasiya, masayang alaala, nang sa ganon alalahanin ka ng lahat sa mabuting paraan. Minsan lang tayong dadaan sa mundo at hindi na tayo mabibigyan ng pagkakataong ulitin pa ang mga bagay na nagawa. Kaya habang nandito ka, Gringo, gawing makabuluhan ang buhay. Ito ang mga huling kataga ni Tatang Venancio na naging inspirasyon ni Gringo upang magkaroon ng kabuluhan ng buhay. Hindi lubusang akalain ng binata na tuluyang magbabago ang pananaw sa mundo. Maging ang kanyang buhay ay nagbago nang minsan niyang makilala si Ingkong Densyo.